Umalis na tayo doon. Ngayon, no, nasan ba tayo? Dito muna tayo kay Panelo, mga kababayan. No? Kay Panelo, medyo mahaba-haba ho ito ha. Siguro aabot po tayo ng dalawang oras na naka-vlog ho, mga bossing. Kaya ko kaya yun? Kayanin natin. Di ba? Kaibigan ko ba to na si na sabi, happy birthday, Mark Ramos. Kaibigan ko ba to si Rex Solomon ng Cayman Island? So shout out sa iyo, boss, kung ikaw yan. Okay. Si Panelo, mga kababayan. Hinuyu si Roque. Huyu si Roque, mga bossing. Oh. Ito po mismong si Panelo na ho ang nagpapaliwanag, mga bossing. Si Panelo na ho ang naglalaglag kay Roque. Ano ba ginagawa mo diyan? No, yung bunganga mo ang naglalaglag sa iyo, sabi. 'Di ba? Sabi ni Rex Solomon, ako nga 'yan. Nag-iisang Rex Solomon ng Cayman. Gwapong-gwapo ho yung kaibigan ko na yan, mga kababayan. No? Yan po ang, kumbaga, Mr. Philippines ng Cayman Islands. Yang si Rex Solomon. Game! Pakinggan na natin, mga kababayan. Itong si Panelo. Babanata si Roque. Okay, Harry Roque, na andun. Sino daw yan? Hindi ko kilala, Roque. Nang tinapa. Sabihin mo, Panelo, si Roque. Sabi ni Pebbles Cunanan, bakla daw yun. Sabi ho ni Pebbles Cunanan, mga kababayan, wala naman pong masama na maging Becky. Di po pa ako, may mga kaibigan ako mga bading ho, mga Becky, mga kababayan, maayos naman po, no? Pero si Roque daw, ayaw pa kasing magladlad. Sino daw si Roque? Alam mo, ikaw lang kung pwede buwanat ng ganyan. Grabe to si Jojo makatawa, no? Parang si Boss Mike Cervera. Suportahan niyo po yung channel ni Boss Mike Cervera, mga kababayan. Nailulusot na Kaibigan niya yan ng mabihan. O sa layo, pinipilit niya yung sarili niya doon sa Ano masasabi mo kasi sitwasyon ni Secretary Ang Roque? problema sa kanya, masyado siya kasi madaldal He creates his own problem. Okay. Like, yung demanda sa kanya, di ba, dinidemanda siya. Tapos nagkaroon ng congressional hearing. Kung papanawin yung congressional hearing, sa kadadaldal niya, nasasabit siya. Like, he denies na siyang owner dun sa bagay ba yun? Yung renta. Pero lumalabas sa mga kwento niya, siya nga may-ari. Hindi kasi, di ba ho, bago umaten si Roque sa mga ganon, mga kababayan, bago umaten si Roque daw, ang yabang-yabang niyan No, ang sabi, naku, tingnan natin. Nako, dadating na ako diyan sa Senado, dadating na ako sa Kongreso. Akala ho yata mapapaikot yung mga congressman, mga kababayan. No, akala ho ni Roque, mapapaikot niya yung mga congressman, mga bossing. Ayun. Siya ang umikot. Lahat nabuko. Kakasupaas, kakadaldal daw ho, mga kababayan. Lalong nabubuko. Akala niya, yung tipo bang pa-English, yung tipong bibilisan yung salita, walang humpay, maililigtas na. Yung pala, mas lalo pang nalulubog po, mga kababayan, si Roque. Yun na nga lang isa Diba? Yun na lang isa, mga bossing. Yung dokumento, papeles na ipinagyabang niya. Na kesyo daw meron akong papeles, meron akong dokumento na pinagbentahan ng aking mga kung sino man Poncio Pilato na yan. Nung hinahanap na po, sige, pagbalik mo dalin mo yan Aba, hindi na hindi na bumalik. Kung saan na po nagpunta. Tapos biglang lalabas sa social media na, nako, ginigipit po ako ng gobyernong Marcos na ito. Biglang nagsisigaw na ho. Bangag. Diba? Nakita na lang ho natin, mga bossing. Ayun, nandoon na po sa The Hague. Diba? Addictus Rex. Sabi ni Delpin Coloma Jr., Harry Roque, bring him home para managot sa na-scam nila.
yari siya dyan. Oh, Panelo, banata mo pa! Pare. O tapos, i-deny niya, lawyer daw siya na nga, hindi raw siya lawyer ganito. Pero lumalabas sa mga dokumento, lawyer nga siya. Kaya Tingnan mo si Panelo mismo, ina-analyze niya si Roque. Sinasabi ko kasi ni Roque, hindi ako naglo-lawyer o hindi ako lawyer ng Pogo na yan. Pero yung mga pagpaliwanagan po, yung pagsama pa lang po kay Cassandra Leong, halatang halata mo na. Di ba Ma'am Trexie Villa at Sir Eseng Mariano? Halatang may kaugnayan ang war on drugs, sabi ni Roniel. Huwag pao. Oh. Sabi ni Ferdinand Longgalong, saging kaya niyang paikutin? sabi ko, ang ano raw may papayo ko, umuwi siya rito, harapin niya, abogado naman siya. Hindi porke tinakusahan ka, totoo. Oo, depende ho yun kung paano niya ipagtatanggol yung kanyang sarili ho, ha. Pero kung puro kabaklaan lang po ang gagawin, puro kabalbalan lang po ang gagawin ni Roque, mga kababayan, wala, hindi masosolve yung kanyang problema. No, dapat 1 + 1 = 2. Kung anong tanong, yun yung mismong pupunteryahin mong sagutin. Si Roque ho, mga bossing ko, saan-saan No? Akala mo, Reyna Elena sa Sagala, kung saan siya pumupunta, tapos sasayo, bangag, butod. Puro kalokohan na ho. Yung dati na kapag may sasabihin na nanggaling sa Pangulo o dating Pangulong Duterte, talagang kala mo, todo postura, mamula-mula yung pisngi, Ngayon, mukhang siya na yung adik, parang hindi na ho natutulog, Yung dati pong kagalang-galang, ngayon po, bangag, butod. Kung saan na lang ho. Mga kababayan, pag nakakita ng may magandang view, tapos sasabi, tapat mo yung camera sa amin ni Maharlika. Sasayaw na, bangag. Akala niya nakakatuwa. Butod. Kulang na lang po, humahampas-hampas yung puwet ng gumagano, kumikending-kending tuloy. Di pagtanggol mo sarili mo. Bumalik ka na para na totoong lalaki. Di ba? Parang may ibig sabihin si Panelo doon sa bumalik ka na parang totoong lalaki tapos mukhang magtatawanan pa yung dalawa. Ano kaya nakakatawa doon? Uy, for your information, lalaking lalaki si Roque. Ano po? Miski pa ulit-ulitin mo yan. Lalaking lalaki ako, nanlalaki ako. Naku, baka ganun yung dulo sabihin ni Roque. Ulitin niya natin. Ba't tatawa sila dun sa sinabing bumalik ka na parang lalaki? Mo sarili mo. Bumalik ka na para na totoong lalaki. Di ba? Face it like a man.